Hello mga savings, welcome for another video. So, ang di-discuss pala natin is two type of government investment. One is sikat na sikat ngayon, retail treasury bond, which is RTB30. Kaka-announce lang kahapon yung interest rate per annum nila, which is 6.25 per annum. And then sa right side naman is Pag-ibig MP2, almost famous naman to, which is ang pinamigay nila na dividend from last year 2022 is 7.03, and ang difference nila kay RTB30 fixed yung interest, kay Pag-ibig MP2 hindi siya fixed at hindi siya sure. Pero wala pa namang history na hindi nagbigay si MP2 ng dividend, but again, kahit na wala pang history, may chance pa rin. So, habang ginagawa ko to ng video na to, nung una akala ko lamang na lamang talaga si Pag-ibig MP2 in all aspects. Pero habang ginagawa ko mga savings, meron palang portion na mas lamang si RTB30 over Pag-ibig MP2. Yun yung i-discuss natin in this video. So kung interested ka sa ganito content, this video is for you. So start na tayo. So punta na agad tayo sa kikitain. So pakidisregard muna tong X saka plus, pero sa kita nyo sa interest pa lang, so lamang talaga dyan si Pag-ibig MP2. Kaya lang yun nga, fix yung kay RTB, hindi fix yung kay Pag-ibig, at itong 7.3 na to, so isang year lang to, so hindi na natin siya in-average kasi yun nga, yung dividend nakadepende, maraming factor yan. So pero focus muna tayo dito sa computation na ginawa natin. So, ang malungkot lang kay RTB is may tax siya. So, kung makikita nyo, may tatlong rows. Yun yung table natin pagdating kay RTB30, kay MP2, dalawa lang. So, yun nga, kasi ilas pa natin yung tax para makam up talaga natin yung actual return. So, mabilis lang to. 5,000 is 1,250 kay RTB30, while kay MP2 is 2,000. So, dyan pa lang may 750 na difference na, pero i-explain din natin pag natapos na natin until 500,000 kung mataas ba yan o hindi. So, 10,000, 2,500, and then 4,000 kay MP2, and then lalaktawan ko na yan, punta na agad tayo sa 50,000. So, kapag nag-invest kayo ng 50,000 kay RTB30, ang makukuha nyo is 12,500, while kay MP2 is 20,000. So, may 7,500 na difference. So, malaki yun. Malaki-laki rin yun in 5 years term. And then 100,000 is 25,000 and 40,000 kay MP2. Laktaw tayo sa 300,000. So, sa 300,000, makakakuha tayo ng 75,000 na interest from RTB30, and then kay MP2, dividend is 125. So, dito nasa 40 plus 1,000 yung difference. So, sa 500,000 kay RTB30, nasa 125,000, while kay Pag-ibig MP2 is 202,000. So, nasa 77,000 na difference. So, makakabili ka na ng motor in 5 years term kung papapiliin ka. But again, dito naman plus si RTB30 and then X. Pero other way around dyan, kasi since nga si Pag-ibig MP2 is not fixed while si RTB30 is fixed, pwede rin other way around. Baka naman in 5 years term mas malaki yung ibigay ni Pag-ibig MP2 pa dun sa existing na binigay nila nung 2022, which is 7.03, but unknown pa yung future pagdating kay MP2. Although yun nga, wala silang history na hindi sila nagbigay ng dividend, pero still, kahit na wala pang history, may chance pa rin. May chance na mas bumaba yung price. So, kung gusto mo fix na talaga yung interest, so I should say, piliin mo si RTB30 kung halimbawa tiwala ka talaga kay MP2 na based sa history na pinamimigay nila na matataas na and consistent. So, go with Pag-ibig MP2, and then yun nga. So, ito, hindi ko na ganong i-explain si RTB, pero ang difference din ito, si RTB. So, kung makikita nyo dito sa retail treasury bond, so various project ng government to. So, kay Pag-ibig MP2 naman, mainly in housing. So, parehas yung matutulungan yung nation building pag naglagay kayo kay treasury bond and Pag-ibig MP2. So, ito pala yung history ng retail treasury bond over Pag-ibig MP2. Ito. Bali, from kay RTB, ang kumbaga, ang kinuha ko na lang from RTV 25 to 29. So, dito may X kasi kita nyo naman talon-talo dyan si RTB, which is
RTB25 is 2.3, kay RTB26 4.6, kay RTB27 4.8, kay RTB28 is 5.7, kay RTB29 is 6.125. So kung i-compare natin siya kay Pag-ibig MP2, so lamang na lamang talaga. So kung makikita nyo dito, 766, 778, 7544444. So nag-start yung dito yung comparison natin ng RTB25 is noong 2021. So noong 2021 na Pag-ibig MP2 nasa 6 and 7 na. So yun nga. So start na tayo sa advantage ng RTB30 maliban sa mga nabanggit natin kanina. So ito pa yung mga advantage ni RTB30. Meron din yung sariling page sa na advantage ni Pag-ibig MP2, pero start muna tayo kay RTB30. So ang pinakauna dyan is no prerequisite membership needed sa RTB30. So unlike kay MP2 kasi kailangan member ka ng MP1. So meron pang dalawang condition doon. Kailangan nakapaghulog ka na ng at least 24 months kay MP1, and then kung tumigil ka naman, so kailangan maghuhulog ka pa rin continuously. Ngayon naman, para kapag mag-retire ka na, kapag gusto mo na makuha yung hinulog mo kay Pag-ibig, at least 240 na hulog kay Pag-ibig. So yun yung isang nagiging problema ng pinsan ko ngayon, kasi nag-abroad kasi siya, tapos medyo matagal na siya hindi nakapaghulog sa Pag-ibig. So obviously nakahulog na siya ng 24 months, kaya lang hindi niya sure kung matatapos niya yung 240 months kapag naglagay siya sa Pag-ibig. So dapat i-consider nyo rin yun. So kung matatapos nyo ba yung 240 na hulog sa Pag-ibig. Kung hindi naman, at kumbaga magpapag-ibig kayo, tapos ngayon kasi medyo malaki na yung hulog sa Pag-ibig MP2, sa Pag-ibig, yung Pag-ibig MP1. So kailangan nyo rin siya i-consider kung mamamaximize nyo ba talaga yung Pag-ibig MP1. Although meron naman ibang benefits yung Pag-ibig MP1 na pwede nyo makuha kahit hindi nyo makomplete yung 240 months na needed for retirement, pero hindi na natin yung i-discuss in this video. So pero yun yung una, yung prerequisite na kailangan member ka ng active member ka ng Pag-ibig MP1. So yun. Tapos yung second advantage ng RTB30 is hindi lang individual, pwede rin sumali or mag-buy yung corporate, cooperative, retirement fund, and provident fund. So hindi lang siya all about individual. So yun yung isang advantage ng RTB30. Hindi yan as individual, pero sa corporate, sa cooperative, sa retirement, sa provident fund, so mas lamang si RTB30 yan over MP2. At yung kumbaga yung dinidiscuss natin dito sa advantage ng RTB30 is wala sa MP2, vice versa yan. Yung i-discuss natin kay MP2 is wala kay RTB30. So pangatlo is quarterly payout. So itong quarterly payout nilagay ko lang dito kasi kay Pag-ibig MP2 yearly and end of term. Pero yun nga, kumbaga may advantage and disadvantage tong quarterly payout. So i-discuss ko yan after nitong slide kay RTB30. Tapos many channel for buying and receiving of interest. So kung makikita nyo kay Pag-ibig MP2, so yung pag-create ng Pag-ibig account, although hindi naman siya ganun kahirap, pero yun nga, sa Pag-ibig ka muna kailangan gumawa ng account. Unlike dito kay RTB30, kung mapapanood nyo yung video nung February 13, so ang daming partners nila, mapa online, mapa app. So ang dami nilang partner na pwede mong pag-openan. So malamang doon sa mga partner nila, meron ka ng isang account doon malamang. So interest is assured fixed for the term 5 years. So nabanggit ko nga kanina. So dito fix yung kay RTB30. So kasi ang maano dyan kay Pag-ibig MP2, paano kung nag-miss sila ng isang taon? Pero yun nga, malabo yung chance, pero still may chance. So mag-miss sila ng isang taon kapag in-average mo yan times 5. So lalamang dyan sa RTB30. Saka kay RTB30 makukompute mo na, pero still may mga advantage pa rin dyan si Pag-ibig MP2. So
So, punta tayo sa advantage ni Pag-ibig MP2 naman over kay RDB30. So, minimum investment. So, ang minimum investment kasi kay RDB30 is 5,000 and then 5,000, additional 5,555 yan until umabot sa 500,000. So, yun. So, kung ang hanap mo sa investment is mas lower sa 5,000, kay Pag-ibig MP2 is 500 and then ang pinakamalaking bagay doon is no limit. So, ang limit lang niya is 500,000 per transaction pero no limit talaga. So, sky's the limit kung magkano yung kaya mong ibigay. So, buying is not limited to 10 days period kasi nga sa Pag-ibig MP2 kapag nag-create ka, pwede kang maglagay ng one time, pwede kang maglagay araw-araw. Pero ang pinaka-the best dyan is as early as you can. So, maglagay na lang kayo kasi nagko-compound dyan, which is nandito rin yun. Pero, yun nga, so, hindi siya limited sa 10 araw na February 13 to 23. Although, meron pa namang ibang offering marami pang offering na lalabas ng RDB 30. Pero, yun nga, sa pag-create mo ng isang account, hindi ka limited sa 10 days period sa pagbili. And then, na-discuss na rin natin to, ang isa pang advantage ng Pag-ibig MP2 is no tax. And then, capital amount and interest are compounded. So, annual compounded sa Pag-ibig MP2 wherein kay RDB30 may tax na nga, hindi pa nagko-compound yung interest. So, yun yung advantage and disadvantage ni RDB30. So, may kanya-kanyang advantage and disadvantage sila. So, dito nga kay RDB30, malaking bagay itong prerequisite na MP1 at kung makukumpleto mo ba yung 240 nahulog sa Pag-ibig MP2 kasi masasayang lang yung MP1 mo kung hindi mo siya magagamit for retirement. And then, ito pa. So, ito ang real talk to mga ka-savings. Alam naman natin kapag nag-i-invest tayo, it's a volume game talaga. So, the more na kung gaano kalaki yung pinasok mo, ganun din yung makukuha mo pagdating sa mga safe investment. So, dito walang capital appreciation. So, wala rin jump kung magkano yung, kumbaga times, kung magkano yung capital appreciation. So, dito fix tayo. So, imagine, so, kapag naglagay ka ng 5,000, so, ang makukuha mo lang in 5 years is 1,250 ngayon. Kung i-divide mo pa yan by, kasi ang payout is per quarter, is 4. So, yung 4 times 5, so, nasa 20. So, 1,250, i-divide mo pa yan by 20. So, paki-compute na lang mga ka-savings. So, kumbaga, okay mag-open ng bonds. So, para maka-experience ng bonds. Pero, kung maglalagay ka nung 5,000, tapos ang interest is 1,250, tapos i-divide mo pa siya ng 20. So, worth it ba maglagay ng 5,000 sa bonds na ang term is 5 years? So, nasa sa inyo na yan mga ka-savings. Pero, yun nga, investment is a volume game. The more na mas malaki nilagay mo, the more na mas malaki makukuha mo. So, laktaw tayo sa 5,000 to 50,000. Yung 12,000, i-divide mo yan by 20, yun yung makukuha mo quarterly. So, kung 500,000, malaki na yan, mga ka-savings. Pero dito, kailangan kayo mag-isip, mga ka-savings, kung worth it ba maglagay from dito to dito. Kasi yun nga, i-divide siya by 20. So, nasa sa inyo na yung mga ka-savings. So, marami pa naman vehicle dyan. Pero, yun lang ang dapat yung pag-isipan. So, yun lang in this video. Pero, kung makikita nyo naman, lamang na lamang dito si Pag-ibig MP2. Pero, may mga aspect na lamang si RDB30. But still, nire-recommend ko na mag-invest or itry nyo yung bonds. Kung hindi nyo pa natatry, kaya sabi ko sa last video, nakaka-addict yung mga bonds. So, sa Pag-ibig MP2 naman, dapat ngayon meron na kayo. Kung meron kayong MP1, dapat meron na kayong MP2. So, napakagandang pang-diversification yung dalawang government investment na to. Saka, for nation building, itong dalawang investment na to. So, yun lang in this video. So, thank you sa panonood mga ka-savings. Please like, comment, and subscribe. Thank you.